Kailangan muna natin magpa-vulcanize kasi for some reason, malambot na naman yung gulong dito sa likod. Siguro may pako na naman na maliit kasi nagpapahinga sa bahay no? Hassle pa. Call and say I need $1 million for all of my dogs cause I'm gonna find a way. Or someone's a Buti na lang hindi masyado hassle yung pagpapa-vulcanize. Pagdating ko dito siguro wala pang 30 minutes tapos na agad. Tsaka isang gulong lang naman yung kailangan na sikasuhin kaya goods lang. accountant's gonna get popped, I promise. Brains tell me that's a hit. Now you're telling me to Ngayon lang ako nakakita ng gano'n na nagka-camping sa tapat ng bahay mismo. So today is Monday and sana by Sunday or Monday next week makuha ko na talaga yung R8. Yung feeling kapag magkakaroon ka ng bagong gamit tapos parang ang tagal mo na siya hinihintay, isa to sa mga longest 1 week na naramdaman ko. So wala naman tayong magagawa doon kasi nga may mga unfortunate events na hindi natin maiiwasan. Excited ka lang kasi talaga sa isang bagay, alam mo yun. Ito kasi yung consider ko na unang upgrade ng camera gear. Meron kasing mga freelance work na offer na tina-turn down ko dahil hindi ako confident sa capability ng camera na gamit ko ngayon. Ang next na iintindihin ko na lang will be the lens pero madaling upgrade na lang yun kasi mas affordable siya. Marami nagsasabi sa akin na i-consider ko daw yung Sony but mas gusto ko yung color profile, yung color information ng Canon. By the way, na-mention ko nung previous vlog na naka-receive ako ng email or collaboration email from Dehancer. Okay na, meron na akong discount code. Ilalagay ko na lang sa baba. Etong nakaraang 5 vlog, yung ginamit ko na ng pang color grade, yung Dehancer. Now, since meron na akong collaboration benefits, mas magiging flexible na yung pag-e-edit ko pagdating sa color grading. Pero itong vlog na to, yung pinang-edit ko dito, Dehancer na rin. Sa totoo lang, natututo pa lang ako mag-color grade, but if you're interested, you can check the description down below. Just visit dehancer.com and you will get 10% discount kapag ginamit nyo yung code ko na AR08. Mukhang malapit na bumigay itong upuan na to. Hey, what's up? So, ayun. After a week ng paghihintay, good news, nakuha ko na yung camera. Ito na yung gamit ko ngayon, yung Canon R8. From DSLR to mirrorless, medyo marami pa talaga akong aaralin kasi naninibago ako sa camera na to sa totoo lang. Actually, hindi naman na siya ganun kahirap aralin sa akin kasi hindi naman na ako bago sa Canon ecosystem. Yung Sony A7S III nga, naaral ko lang siya for 1 week para mag-shoot ng music video. Paano pa kaya tong Canon na talagang kahit pa paano familiar na ako. Ang napansin ko lang dito, tama yung reviews online. Like, talagang mahina yung battery niya. Pero kagaya lang din ng 700D, napakasimple lang ng solusyon. Magkano lang naman yung third party na battery, kaya umorder na rin ako online. So ngayon, isa pa lang yung battery ko and malapit na siya malobat. And ang anxious sa pakiramdam na, alam mo yun, kailangan ko siya i-turn on or i-turn off or i-turn on mayat maya kasi kailangan ko talaga tipirin. Hindi kagaya nung 700D na kagaya before, pwede ko iwan dyan, nagre-record lang kasi confident ako na meron pa akong 2 battery. Lalarga tayo maya-maya, magpapalinis ako ng sasakyan, kakatapos lang siguro nung bagyong Ramil. So it's the perfect time para magpalinis. Gusto ko yung kulay ng Innova na to kasi yung nagiging issue ko sa kanya, yung kapag konting dust lang, parang ang dumi na tignan, like sobrang dumi. Para matuloy ko yung vlog mamaya, kailangan ko muna i-charge yung battery nito. So let's go. So yun, magpapalinis ako ng sasakyan. Ang kaso naman, parang dumidilim na naman. Hindi na naman maganda yung kulay ng langit. Hindi ko alam kung ano naman ibig sabihin yan. Basta sa akin, lumabas na yung bagyo tsaka kailangan ko na talaga mapalinis to. Legit na ang alikabok na. Napapansin ko lang parang kada vlog na lang, ang complain ko lagi yung dumi nitong sasakyan na to. look. I don't even really know shit. Went up on the internet and told me I'm rich. Me and yo, bitch. Go ahead and read my lips shit. I'ma go fishing. Stop. Ayos dun sa palengke yung sound trip, puro pampasko na. Hindi ko alam kung ako lang to, pero bakit parang habang tumatagal, hindi na nagiging ganun ka-exciting yung Pasko? Ganito ba talaga pag tumatanda na o dahil lang ba sa modernization ngayon? Hindi na kasi talaga kagaya before, lalo na nung bata-bata pa ako, na kapag humataw na yung bare months, parang hindi ka na mapakali, hindi mo na alam yung gagawin mo, hindi mo alam kung ano yung uunahin mo kasi nga malapit na magpasko. Parang ang daming exciting na mangyayari kasi magpapasko nga. Nakakamiss yung ganung klaseng feeling, yung ganung klaseng vibe. Tapos parang may naaamoy ka na rin sa hangin na, oh ito, ganito na yung sign na malapit na yung Pasko. Siguro magiging thankful na lang ako na at least kahit pa paano nung childhood days ko, na-experience ko kung paano ma-excite, paano i-look forward ng sobra yung Pasko. Siguro dahil na rin sa priorities, dahil na rin sa mga bagay na mga kailangan ko unahin, kaya
Amen. Nawawala na yung focus ko or nawawala na yung attention ko pagdating sa malapit na yung Pasko. Kaninang bandang umpisa ng vlog, may pinakita ako dito na parang tent na nagka-camping sa tapat ng bahay. Hindi naman sa pinagtatawanan ko yun. Siyempre, kanya-kanyang trip lang talaga yan. So yun, going back dito sa camera, marami pa akong adjustment na kailangan gawin. Kasi kailangan ko rin i-consider yung capability na mag-edit ng laptop na gamit ko. Yung shoot ko yung music video ni Lucy J, Sony yung gamit ko noon, A7S III. Lahat ng footage na yun, log profile, to be specific, S-Log, tapos Rec 709. And na-edit ko siya dun sa laptop na yun ng walang problema. Dito sa C-Log 3 na footage, medyo nagkakaroon ako ng issue sa pag-edit. Masyadong nagkakaroon ng noise, masyadong nagkakaroon ng grain. Pero malapit ko na siya mag-gets. Tingin ko, meron lang akong mali sa settings and to be specific, meron akong subline na nagagawa sa ISO. Medyo complicated na yung topic na yun. And to be honest, medyo nag-a-adjust pa talaga ako na ayusin yung color profile nitong camera na to. Pero malapit na rin naman tayo doon kasi for sure, itong mga susunod na clips na i-edit ko, medyo mag-i-improve na siya as time goes by. Sumasablay lang talaga ako pagdating sa exposure. Kagaya nito, siguro medyo magiging overexposed na naman yung langit. Hindi ko alam. Sinet ko na lang siya sa automatic kaya bahala na. Ang naisip ko na lang kapag may mga freelance work, mga project, doon ko lang gagamitin yung log profile. Pero kapag mga gantong simpleng vlog lang, siguro Rec 709 or normal na picture profile lang yung gagamitin ko. Mas mahirap kasi mag-edit ng vlog kasi maraming footage tsaka maraming repetition. So ayun, see you again next time. Baka meron akong project next week kasi merong event dito na Halloween, pati dun sa kabilang subdivision ng tita ko. So titingnan ko kung mag-offer sila or magtatanong sila ng videographer para i-capture yung trick or treat nila dun. Meron din akong spec project na pinaplano tapos meron na rin akong nakausap na pwede mag-model. So ayun, thank you all for watching and see you again next time. Peace!